Sa atin lahat mga kabayan. At pag-uusapan po natin itong walang kwentang nangyari po sa pagbisita ni Bongbong Marcos sa Amerika, mga kababayan po natin, na sinasabi niya na positive daw at maganda yung naging resulta ng kanyang pagbisita sa Amerika. Abay, pinuri daw po ito ni Trump dahil sa kanyang pagiging isang magaling na negotiator at most respectful daw po sa bansang Pilipinas. Alam niyo mga kababayan po natin, ginagago lang ni Trump itong si Bongbong Marcos. Abay, tuwang-tuwa na naman. Binigyan ba naman ng bawas na 1% sa taripa. Samantala yung ibang bansa na hindi na pumunta sa Amerika, ay mas malaking bawas, kagaya ng Indonesia. At the same time, Japan at Thailand. Anyway, pakinggan natin yung sinabi ni Trump. Talagang matawa talaga kayo, sarcasm nga po yung kanyang banat dito. Well, it's tough. He's a very tough negotiator. So far, we're not there because he's negotiating too tough. In fact, I used to like him better than I do now. He's too tough. But we'll probably agree to something. But he's strong, a strong negotiator. He loves your country. Strong negotiator, he loves your country. Mahal daw po ni Bongbong Marcos yung ating bansa. Hindi po. Trumps, ginagago mo lang si Bongbong Marcos eh. Actually, wala nga po eh. Alam nyo, sa totoo lang mga kabayan po natin, yung pagbisita ni Bongbong Marcos sa Amerika, palagay ko hindi yung taripa yung kanyang habol eh. Yung habol niya talaga is ma-negotiate itong kaso po na dapat kakaharapin ng kanyang asawa. So ngayon mukhang planchado na at lumabas po sa report na hindi daw po kasama doon sa namatay na si Tantoco itong si Lisa Marcos. So, good job talaga kay Bongbong Marcos. And of course, may pool guy na si Dina Arroyo Tantoco at pinaamin po nila na siya po ay gumagamit ng illegal na droga at kasama ang kanyang asawa at sinasabing hindi daw po kasama si Lisa Marcos. Okay, bahala kayo dyan. Okay, ito pa. Pinuri naman ni US President Trump ang liderato ni Pangulong Marcos Jr. na tinawag niyang very good and tough negotiator. Very good and tough negotiator. Okay, puntahan natin yung mga reaksyon, siyempre, na mga mambabatas po natin. Siyempre, magkaiba po sila ng reaksyon. May iba na sip-sip, kahit alam natin na negative na yung resulta ng kanyang pagpunta sa Amerika, may mga pumuri pa. For example, itong si Tito Soto. Ayan, okay? Basahin natin ang sinasabi ni Tito Soto dito. Sabi ni Tito Soto, most fruitful and productive visit by President which carries with its direct benefits to our country. So, fruitful and productive daw po yung naging bisita, ang pagbisita ni Bongbong Marcos sa Amerika. Paano naging fruitful and productive? 1% nga lang yung binawas, na hindi naman kailangan na puntahan pa kung 1% na naman pala yung aasahan mo, And ang dami niya pong entourage, ang daming mga kasamang mga clowns, ang kasama niya po. So mas malaki pa yung kanilang ginastos kaysa mukhang natitipid ng ating bansa. Imagine mo kung gaano tayo ginagawa. Patas daw po, sabi nila, yun daw po yung patas na negotiation and trading deal, na sinasabi nila. Imagine mo, 19% yung taripa ng produktong Pinoy na papasok sa Amerika. Samantala, yung produktong Amerikano na papasok sa Pilipinas ay walang taripa. Kumbaga, wala pong kikitain ang gobyerno ng Pilipinas sa anumang produkto ng Amerika na papasok sa ating bansa. Samantala, kikita yung Amerika sa anumang produkto ng Pilipinas na papasok sa kanilang bansa. So, sino yung nakikinabang dyan? Ano yung patas dyan? And ang makikinabang dito is yung mga importer. So, yung mga negosyante. Dahil libre yung taripa, napapasok, ang produktong Amerika, walang taripa, papasok sa ating bansa, pero mahal pa rin yung bintahan dahil made in USA. Nakita nyo? So, makikinabang dito, mga oligarko, mga negosyante, na malamang is kalyado, or kasama ni Bongbong Marcos sa kanyang gobyerno. Ito yung mga sinasabi nating mga oligarko, na kasama nila. Anyway, ito pa. Ito mga komento ng ilang senador. JV Hercito, Ping Lacson, and yung kanyang nagmamagandang kapatid na si Amy Marcos. Ang sabi po
nitong si JV Ejercito, at basahin lang po natin, masyado tayong dihado. This is grossly disadvantageous to the Philippines. Hanggang ngayon, little brown brother pa rin ba ang tingin sa atin? Yes! No, talagang hindi lang masyadong dihado. Talagang talong-talo tayo dito. Imagine mo, 90% yung taripa ng produktong Pinoy. Ang produktong kano ay 0% na papasok sa ating bansa. Talagang logi tayo dito. And ginawa po tayo ditong gago, no? Ng kano. Talagang ito yung ayaw ni President Duterte na tayo po ay inuuto. Tapos ngayon, magpapatayo pa sila dito ng mga ammunition factory sa ating bansa, na yan naman yung ayaw na mangyari ng mga karatig bansa po natin. Dahil nga, no, may mga banta ng giyera. And sabi ni Bongbong Marcos, kung ayaw ng China na magpatayo dito ng factory habang Amerika sa atin, no, at sinasabing pinagbabantaan tayo ng China. Ngayon daw kasi pinagbabantaan na tayo ng China. So kung pinagbabantaan tayo ng China, at kung umiinit yung alitan diyan sa West Philippine Sea, ang gusto ni Bongbong Marcos ay lalo pang painitin sa pagpapatayo ng mga ammunition, no, factory sa ating bansa. Bakit hindi na lang ibang factory kung talagang gustong tulungan ng Amerika ang Pilipinas? Bakit mga balat baril pa? Yan ang ayaw ni Vice President Sara. Ito pa, sabi ni Lacson na kilalang kaalyado din ni Bongbong Marcos. 19% versus 0% tariffs is definitely not the most fair deal between decades old friends or allies like the United States and the Philippines. If maybe add, it is the worst insult that the host can throw at his guest. It is time for us to look for other trade partners. Di ba? Kasi imagine mo na sila makikinabang, tayo wala. So always napakalaking advantage ang mangyayari sa Amerika. Tayo naman ay disadvantage yung mangyayari sa atin. So kalukuhan po ito, no? And kung gano'n yung mangyayari, mas mainam na lang na makikipag-negotiate tayo sa ibang parte ng bansa. At kung ito po ay si Bongbong Marcos, ginagamit niya lang talaga na magpapapapil sa Amerika, no? Dapat makipag-ayos na lang sa ibang karatig bansa po natin, no? Na kung ano yung produkto ng Amerika na dadalhin sa atin, kaya man nila i-supply dito. Anyway, no, ang most ng product naman sa ating bansa is made in China. So bakit hindi na lang makipag-ayos, makipag-negotiate si Bongbong Marcos sa China? At yung issue sa West Philippines, isit aside na lang, pag-usapan na lang yung mga pakinabang na tayo, yung mga negosyo, no, na parehong makikinabang. Kumbaga yung trade partners, kumbaga yung makikinabang yung Pilipinas at ang China. Kaso ayaw ni Trump, dahil gusto niya no mas magiging pabor lagi sa kanila. Kaya sinasabi niya na nagkaroon daw ng konting problema doon sa dating presidente kasi mas pumapabor daw sa China. Actually, hindi naman pumapabor sa China eh. Hindi lang nila talaga matanggap na patas ang pagtingin ni President Duterte sa lahat ng mga kaalyado, lahat ng mga bansa na dating kaalyado ng Pilipinas. Gusto niya patas, hindi pwede yung mas pumapabor. Sa ibang pangulo kasi mas pumapabor sa Amerika eh. So naging patas, kaya iniisip nila naging pabor sa China ang nakaraang administration. Anyway, itong si Trump manggagamit din ito, no? Kunwari, good siya kay President Duterte. So, budol versus budol. Sabi ni Amy Marcos, a merely 1% reduction in tariffs reach for the Philippines goods while US goods enjoy zero tariffs. Certainly does not look like a win for the Philippines. Kumbaga, masyado tayong talo, sabi ni Amy Marcos, sa pag-uusapan ang taripa. Totoo naman kasi mga babayan natin. And again, para sa akin, no, hindi yung tariff yung hinahabol ni Marcos Jr., kundi manegotiate. Hindi yung taripa, kundi ang issue ng kanyang asawa. So after that, no, naging matagumpay and lumabas po yung isang resulta ng investigation na hindi daw po kasama si Lisa Marcos sa mga iniimbestigahan at hindi daw kasama si Marcos Jr. sa kwarto kung saan nagkaroon ng investigation at bago mamatay itong si Mr. Tantoco. So congratulations kay Bongbong Marcos, ang galing ha. And ang kapalit niyan, siyempre, no, ay ang pagpapatayo ng mga ammunition factory sa ating bansa. At ang sinasabing tutulong ang Amerika
para sa relief and rescue operation sa mga nasalanta ng baha. So hanggang ngayon wala naman tayo nakikitang mga puti, no, o kagamitan ng Amerikano na tumutulong sa pag-rescue ng ating mga kababayan. So budol at budol yung nagni-negotiate, no, ang Amerika at ang Pilipinas. So wala, kawawa pa rin po tayong mga ordinaryong Pilipino. And tingnan natin kung ano po yung sasabihin ng mga kalyado nitong si Bongbong Marcos, no? Na tila ba tayo ay ibinenta na lang, isunuko na lang yung ating teritoryo at hinayaan na lang po tayo na gaguhin or linlangin ng Amerika, no? Lalong-lalo na sa usapin ng taripa, mga kababayan natin. Tapos magbibintahan pa tayo ng mga jet fighter, no? In-encourage pa tayo na bibintahan at okay sana kung mga jet fighter na ibinibenta sa atin ay mga bago-bago naman, yan po is mga luma na, no? Mga old generation na mga jet fighter na hindi na nila ginagamit dahil nag-upgrade na sila. Yan po yung ibibenta sa atin. At pinagmamalaki ni Marcos Jr. na part daw po yun ng ating AFP modernization. Anyway, yan po ang ating update, mga kababayan. Kayo na po bahala, no, kung ano man ang inyong komento, opinion patungkol sa isyong ating nabanggit, no? Pabor po ba kayo na nagkaroon po tayo ng 1% na taripa? Binawasan po pala yung taripa ng mga produktong Pinoy from 20% to 90%. Okay ba sa inyo? O kagaya ng karamihan ng mga Pilipino ay dismayado dito po sa pakikipag-negotiate ni Marcos Jr. sa Amerika. Maraming salamat.